lang po yung mga kapatid ko. Parang hindi ka lang masyadong ma-hurt. Naalala ko po nung nag-aaral pa ako. Lagi po ko hinahatid sundo ng papa ko. Never po siyang nag-fail doon. Kapag umaga po ako, gigising siya ng maaga. Para sabayan ako kasi mag-nurse po kasi ako. Mag-duty po ako ng 6 a.m. Gigising po kami ng 4 a.m. Sasabayan niya ako kahit ang pasok niya 8 o'clock pa. Para lang makatid niya ako. O kaya minsan hindi namin alam kung saan ako mag-duty. Alam mo, gagawin ng papa ko. The day before pa ng duty ko, pupuntahan niya yung lugar para hindi ka wala kinabukasan. Lagi po siyang nandyan para sa akin kahit kung nagtatrabaho na ako. Hatid sundo pa rin po ako. Makikita ko na lang po minsan yung papa ko nasa lobby na po ng hospital namin. Kahit di niya po sinasabi sa akin. Minsan po yung kotse namin nakikita ko na lang nasa parking lot. Pagpa-uwi ako kahit di niya sabihin. Nandiyan na po siya. Magugulat na lang ako. Yung papa ko, mahal ko po. Tapos nung nagkasakit po siya, nasa Singapore po kasi ako. Tapos nung nagkasakit po siya noong June, nadala po siya sa ospital. Buti na lang po, yun po yung chance na naalagaan ko talaga siya. Kasi po, umuwi po ako agad nung nadala siya sa ospital. Nalagaan ko po siya, kaya feeling ko rin po gumaling siya kasi ako yung nag-alaga sa kanya ng time na yun. Pero totoo po kasi sumusunod po kasi siya sa akin. Pag sa ibang tao po kasi hindi. Yung ngayon po kasi hindi ko po siya inabutan eh. Nadala po siya ng gabi, tapos pagka-umaga wala na po siya. Dumating po ako hapon eh. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi feeling ko po lahat naman po ng mga bagay nangyayari kasi po blessings po yun. Blessing po na wala po yung papa ko kasi po nag-gain po kami ng angel. Tapos nandiyan po siya palagi para sa amin. Hindi na niya po kami iiwan. Yun lang po.